Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, June 7 to 13, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-like, nag-hype ng aking video, sa mga di nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat. God bless you all. At kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below or mag-connect na kayo direct sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko sa screen yung account ko na Facebook, no, para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, energy reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Nangyayari or mangyayari pa lang, gawin yung guide yung mga warning ha. Hindi yun ibibigay sa inyo hindi ibibigay sa inyo yung kung gusto kayong ipahamak ng universe. Ibibigay sa inyo yung warning kasi gusto niyang mapabuti ang sitwasyon niyo. Kaya hindi yun negative. Okay? It's your choice kung susunod ka or hindi. Huwag i-reverse nyo hanggat maaari. Kaya nga may warning, di ba? Para maiwasan at ma-reverse. Meron kang 11, 21, 22, 27, 25, Capricorn, Libra, Aries, and Virgo. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, but this week, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay ka na dinidesire. No, parang you want to structure something into your life. Ang nakikita ko sa'yo dito, you know your purpose, ando naman yung lakas ng loob mo, yung confidence mo, alam mo kung ano yung mga pupukusan mo alam mo kung ano yung purpose mo, alam mo kung ano yung mga action and dinidesire mo sa ngayon. Sa nakikita ko sa'yo dito, andun din yung mga pag-iisip ng mga bagay-bagay, may mga bagay ka na iniisip, nagsisik-in ka ng mga information sa iba, or mga bagay ka na gusto mong mag-transform o i-transform sa iba, yun. Sa iba naman sa inyo is mas gagana yung utak nyo ngayon eh. Parang ang dami nyong iisipin, ang dami nyong hindi ko alam kung ano gagawin nyo eh. Parang marami kayong asikasuhin, magiging busy kayo maybe sa iba, or may mga sitwasyon na ipupursige mo, pwedeng na may mga bagay ka na didesisyonan sa iba. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon daw kayo ng mga pag-aaninlangan in some aspect of your life. Ganyan. Siguro mga doubt lang yan, o kaya konting pag-aalinlangan. May mga choices o multiple choices. Handito rin yung point of decision. Handito rin yung point na separation sa iba. When it comes to separation, pwedeng separation for better, separation for a while, pasamantala, o kanya magkakanya-kanya na lang muna, o kaya naman babalik ka rin naman siguro, pwedeng na doon sa puno, or siya, vice versa. Yan, may mga ganun sitwasyon, separation, no? And then, meron din ako nakikita na pagpaparaya. May tao na magpaparaya, either ikaw ito or siya. Yun ang nakikita ko dito. May mga documents din ako na nakikita, papers and documents. Pwede may mga isusulat ka, i-writing, i-speech, kakabisaduhin, or mga ipapasa, or may marireceive ka, maybe sa iba sa inyo, kung ano man yan. Nandun din yung point sa iba sa inyo, pwede rin yung related sa mga contract nyo, di ba? Baka may mga kontrata, o kung ano mang contract yan, dealing, partnership, mayroon din ako nakikita na commitment, parang ganun. Sa iba dito is may mga cycle na pagbabago ng cycle to sa nakikita ko dito, kasi may magbabagong cycle sa buhay mo by this week. Yun ang nakita ko sa'yo. Hindi ko alam kung sa aspeto ng buhay mo siya. Siguro sa pera mo, sa love life mo, sa mga decision mo, sa mga desire mo, sa mga action mo, pwedeng natin sa point ngayon. Kung may mga bagay na ganun sitwasyon. And then also is magkakaroon ka daw ng limitasyon this time. When it comes to a limit then is marami ibig sabihin. Sa mga iniinom, kinakain, sa mga paggasta, sa mga taong makakausap,
Basta there's a limitation situation, ipasok mo ha. Ni-example ko na lang sa'yo. Nandito na yung point na magkakaroon ng mga boundary situation. Maybe ikaw ang magpiput ng boundaries or someone is magpuput ng boundaries. Or you need to put boundaries. Meron din ako nakikita na enemies, no? Sa pagdating sa'yo, Virgo. Well, ganun talaga, 'di ba? Sabi ko naman sa iyo nung last nating title. Ganun magiging ganun talaga sila sa iyo. Kasi iba yung energy mo this time, no? Bongay news, kumbaga. Yun. Kaya you have an enemies. Mag-hiking ba kayo? Or may mga nag-hiking ba? O there's a trail ako na nakikita sa iba sa inyo. May taong matigas ang ulo ha. Pwede ikaw ito or someone who's connected sa iyo. Sa iba sa inyo may mga blockades o obstacle. Sa iba may mga konting delay. Hindi ko alam in what way yung delay. Pwede may mga madi-delay, i-delay, ipagpapaliban, mga ganyan sitwasyon. May mga complicated situation by this week din sa iba or maybe by this June also. Yan. Conflict also meron din. Halimbawa, kasi nga may enemies ka, di ba? Mga tampuhan, galit, pag-aaway, magkakaroon ng mga debate o debate. Andito rin yung point, may mga hard work situation o may mga hard na mangyayari sa'yo. Pwedeng sa trabaho mo, sa pera mo, sa karelasyon mo, sa mga sitwasyon mo, kung saan man yan. Andito rin yung pain na mararamdaman mo. Siguro kung sa trabaho yan, pagod ka, o kaya naman sa pag-iisip, pagod ka, o kaya may mga gagawin ka na makakaramdam ka talaga ng pagod. Either physical activity mo yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan, na makakaramdam ka raw ng pain, ganyan. May mga pain situation ako kasi nakikita sa iba sa inyo. And then also is, mag-ingat ka lang din sa when it comes to abuse, no? Pwede rin kasi yung sarili mo, aabusudihin mo siya nga this time, o kaya is may taong aabusuduhin mo, or may taong aabusuduhin ka niya. No, mag-ingat ka na lang din sa iba sa inyo. Well, sa inyo naman yung choice. Pero, ako sa'yo, mag-iingat ako. Makaka-receive ka daw ng messages or news sa isang, o communication, no? Sa isang tao who is in a distance. Pwede nasa probinsya, kalapit baryo, o nasa ibang bansa, or siya ito ang kukonek sa'yo. Yun. Or pwede rin na makaka-receive ka ng news or messages, or yun na, basta ipiliin mo ha. Tingnan natin. Energy ni Virgo. Uy! Ganda raw. Ay, ano ba yan ate? Virgo. Energy po niya. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is happy naman. Sa nakikita ko sa iyo dito, happy yung energy mo. Yung mga bagay ka daw na iniisip or iisipin. Kumbaga, nandun din yung point na meron kang merong sitwasyon, may iisipin ka raw eh. Siguro isipin mo yung mga taong nasa paligid mo, yung pamilya mo, yung karelasyon mo, o yung a person na pwedeng mother figure, pwedeng nandun sa point na yun. Basta family or connection, or trabaho, pera, ganyan. May mga bagay ka to na iisipin. Sa iba naman sa inyo, yan din yung satisfaction, kumbaga, siguro merong kahilingan o may fortunate outcome na darating sa iyo, or makakaramdam ka ng kasiyahan, yan. Baka magkakaroon ng mga union, kaya ka rin magiging masaya. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon daw na magbibigay ka talaga ng effort and hard work mo this time. So nakikita ko dito. Pwedeng sa trabaho mo, sa mga imamasterin mo, sa mga action and movement mo, ganyan. Basta meron kang, either may papracticein, may skill ka na i-develop, basta handun yung hard work and focusing. Yun ang nakikita ko sa iyong energy. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng disappointment sa taong makakausap mo o makakasalamuha mo. Pwedeng ka pamilya, karelasyon, kasama sa trabaho, or sa isang babae. Sa iba sa inyo, ganun ha. Yun, para mas maintindihan nyo rin. Parating sa iyo. Or may mga sadness, maybe sa iba, sadness, ganyan.
mag-isolate ka raw eh. Parating po kay Virgo. Siguro mas iba dito, mas magpo-focus ka sa sarili mo this time. Sa mga gawain mo, ganyan. Parating kay Virgo. Uy, the Wheel of Fortune, saan ka? Ano bang meron ka ba talaga? Sabay ka na eh. Alam mo, nahihiwagaan ako sa'yo. Promise. Promise lang. Iba yarn. Parating. Parating. Okay. Oh. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Virgo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka ng resetting sa buhay. Yan. Kumbaga, siguro lalaya ka sa isang sitwasyon, sa iba naman sa inyo is may magtatapos, no? O may pagtatapos na magaganap, then you will reset again. Sa iba naman sa inyo is may new beginning happen into your life. Yan, parang mas makakaramdam ka this time ng peace of mind. Sa iba naman, makakaramdam ka daw ng peace of mind this time. Siguro magtutulog-tulog ka, talagang parang pagod yan, sabi ka na. O kaya naman is mas ma-relax ka this time, mga ganon. There's an end of a cycle happen into your life. Ang nakikita ko, may transformation, may mga unexpected change happen, kung may ending, may new beginning. May mga magbubukas sa iyo na na pintuan sa iyo, Virgo. As in, may paglipat, hindi ko alam kung ano yung paglipat. Lilipat ka ba ng bahay, lugar, for a while man yan, or for better, o kaya maililipat ka, o kaya naman is trabaho, o basta may paglipat. Ako nakikita sa iyo. Handito rin yung point na there's a reward. Uy, ang ganda. There's a reward and success ka na marireceive sa iba sa inyo. Magagaling ito sa isang tao na nakakausap mo na to eh. As in, nakakausap mo na siya. As in. Or pwede rin na ikaw yung magbibigay nito sa kanya. Or pwede rin na may tao na may hihingin sa'yo. Or hihingin ka sa kanya. Vice versa ha. Yun. Para hihingi siya ng pera, hihingi siya ng tulong, hihingi siya ng ganito, ng ganyan, ng ganun. Kung ano man yan. Yan ang nakikita ko sa iba. Parating din sa inyo, magkakaroon ko ng mga reminiscing from the past. Siguro may mga naganap o nangyari by this week, by the month, by the year, weeks man yan, o kung ano man yan, may kakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation para marirevisit mo yung mga nangyari. O kaya may mamimiss kang tao, o may mamimiss kang lugar, may mamimiss kang sitwasyon. Basta magkakaroon ka ng reminiscing from the past situation. Handito rin yung point na parating sa iyo, someone want ng apology, forgiveness, or peace sa'yo. Or maybe ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung point na may mga mas magsisave ka this time ng pera, no? Sa nakita ko dito, you are more on saving your money this time, o kaya kinakailangan mo na rin, handun na rin yung self-care, and then mas gagamitin mo ngayon yung common sense eh. Parang nandun sa point na yun. Talino yarn. Di ba? And then also, may mga bagay ka doon na isipin in advance. Ganon. Sa iba dito, practicality ito. Sa iba naman dito, mas focus ka to make it real yung mga goals or mga, to make it real yung mga goal mo sa buhay mo, mga ganon. Ako nakikita sa iyo,
Sa iba may mga happiness eh. Happiness, joy, success, recovery, material increase, or happiness, no? Sa iba. Uy, ang ganda. May mga offer ka na darating, Day. Dong, lalaki ka man o babae, ha? May mga offer na darating sa'yo. As in. Yung nakita ko, iba dito mga ano yan. Opportunity, beginning of a cycle, may mga potential ending, tapos andito na rin yung change of fortune mo. Good luck, good karma, tataha ka ng bagong direksyon, as in. No? Ibig sabihin, may pagtatapos talaga ng mga ganap. Ang ganda ng card mo. May ano, no, union, getting together, ganyan. Kung sino man yan. Pero din akong nakikita na coming home. Baka uwi ka ng sarili mong bansa, probinsya, kalapit baryo, or may darating, diba? Yun, ang nakita ko, you will enjoy the fruit of your labor. Ano tawag dito? Dapat iwasan ni Virgo. May achievement of goal ka, Day. Dodoong. Dapat iwasan. Ang gaganda ng card mo. Five. Alam mo, may excitement ka. May mga exciting plan ako nakikita sa'yo, or may mga outgoing paglabas. Yeah, may ikaka-excite ka raw eh. Dapat iwasan. Thank you. Puro ano. Okay ka ba? Iwasan mo to, ha. Iwasan. Dapat mong iwasan. Hindi mo kailangan manghinayang, magsisi sa mga naganap na, nangyari na, natapon na, natapos na. Hindi mo kailangan gawin yun, no? Huwag ka mahatak ng nakaraan. Huwag ka mag-focus sa a painful situation. Iwasan mo rin yung overthinking. Iwasan mo din yung masyado ka mag-emotional o mga bagay na pwede ka mag-emotional. Iwasan mo rin na kung medyo pagpupuyat o napupuyat ka, iwasan mo yun, magbawi ka. Iwasan mo yung mga bagay na pwede ka ma-anxiety, ma-stress, ma-burden. Tsaka iwasan mo yung mga pag-aalala, no? Hindi rin kasi siya good ang nakikita ko sa dito. Basta always try to balance na lang din kung saan aspeto ng buhay mo yan. Balanse mo lang ng balansehin. Iwasan mo yung mga tao na magkakaroon ng mga betrayal, or kung ikaw ito, iwasan mo maging betrayal na tao, sinungaling, mapanglinglang. And then also, yung mga ikaka-anxiety mo, no? Yung, basta yung isip ng isip, hindi rin kasi, hindi balik kung isip ka ng isip, makakatulong ba sa sayo? Isip ka lang ng isip, pero hindi ka naman nag-action. Yun ang mahirap, diba? Well, nasa sayo naman to. Basta make a plan, kumbaga na handa sa point na yun. Tsaka syempre, you need to speak out din, ano? Kung may mga bagay ka na gusto mong sabihin, if opinion, advice, mga ganyan. O you need to open up din and be open-minded. Well, open-minded ka naman actually. If ever lang, no, na magkakaroon ng mga ganon. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Kung may insomnia ka, mag-ano kayo, no, maglagay-lagay kayo ng, yung may mga headache din ako nakikita, no, baka minsan sasakit ulo mo, o sakitin ulo mo. Yung mga apple, yung nakakapagpa-relax bago matulog, maglagay ka lang noon. O kaya yung mga, uminom ka ng mga tea na nakapagpapa-relax para makatulog ka, ha, if ever na may insomnia ka. Love. Virgo in love. Okay, kung single ka, yes, meron ako nakikita sa'yo dito. May offer yung iba, offer, bulol. May offer ako nakikita sa'yo. Pwede nakausap mo na to, or na talagang matagal mo na siyang kilala sa iba. Pero, bakit ganito? Pero alam mo, kung sino yung nakakausap mo ngayon, o kaya
Well, hindi ko naman, yung energy lang na nakuha ko dito ha, sabihin ko Sabi dito, take it slow. Take it slow. Da-na-na-na-na-na-na. Di, hanapin mo yung, hindi ko alam yung ano nun title. Hanapin mo yan, baka related siya sa'yo. Baka doon yung message na makikita mo. Okay, kung meron man, is mag-ingat ka na lang, sa sitwasyon. Kasi sabi dito, dahan-dahan lang. Kasi pwedeng mabigo ka. Pero may better na ibibigay sa'yo si universe. Well, yung nakuha ko lang naman ha, dito sa sitwasyon. Kasi mararamdaman mo yung love and support nito pagpapahalaga. Mararamdaman mo yung worth mo sa kanya. Kaso, ang nakikita ko dito, may darating na sitwasyon na tatalikod ng isa sa inyo. Ay, may balahibong lumilipad. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi isa sa inyo naging sinungaling. Nagkaroon ng third party relationship. Tumahak na yung isa sa iba, no? Handoon yung point na yun. Nagkaroon ng attraction sa iba, nagkaroon ng rejection. Handoon yung point na yes, nagkaroon ng mga deep want, battle, situation, sobrang nag-struggle, no? Nang ibang landas na rin itong sitwasyon na to, no? Sa nakatubaring matagal na rin naman kasi iba nito. Pero iba sa inyo is parang sabi niya kasi parang nakakapagod. Maybe ikaw ito or siya. Parang sabi niya kasi nakakapagod na. Sabi niya ganyan. Teka lang. Nagpunas lang ako. Yun. O hindi ko alam kung bakit may sinasabi siyang nakakapagod or ikaw yung napapagod. Yun. Kaya rin siguro nagkaroon na pag-let ko. Siyempre, hindi naman maiiwasan yung mga third party relationship Kaya rin nagkakahiwalay yung iba, di ba? Yun. Pero, yun. Ang nakikita ko naman dito is kung naiisip ka niya, sa ngayon kasi naiisip ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Pero may pinagdadaanan siya ngayon. May pinagdadaanan siya. Alam mo kung ano yung nangyari sa inyong dalawa? Nangyayari sa kanya yun. Yun ang nakikita ko dito. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, mangyayari sa kanya. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, meron po at alam ko na alam mo naman din. Nako-confuse ka lang din siguro, hindi na yung frustration, syempre handun yung hindi ka rin makawala o hindi ka rin makaalis, siguro nga is kailangan mo lang din siguro ng suporta ng galing sa kanya o kaya naman is isa siya nakapagbibigay ng lakas ng loob sa'yo or maybe handun yung point na hinahayaan mo na lang din siguro, di ba? Parang hinahayaan mo na lang if kung mangyayari, kung magkakahiwalay kami mangyari, di okay lang din. Pwede rin kasi sa iba sa inyo, nagkakaroon na rin kayo ng attraction sa iba, baka both of you, nagkakaroon na rin ng connection sa ibang tao, di ba? Pwedeng na doon sa point na yon. And then, kung kayo naman is walang third party relationship, you try to make it balance this connection. No? Meron din ako nakikita, handoon yung minsan siguro hindi kayo magkaintindihan, parang nandun sa point na yun. Hindi ka niya maintindihan or hindi mo siya maintindihan. Pwedeng nandun sa point na yun, may mga ganong time. Kasi nandun yung love, care, nurturing. Ako na nakikita sa inyo. Nandun yung love and support, nandun yung attraction. May mga time lang daw na nagiging on and off yung situation or may mga sitwasyon na mag-feeling stuck ka, may mga sitwasyon na makakaroon ka ng kalungkutan, sa part mo o sa part niya o sa sitwasyon or magkakaroon ng mga self-questioning sa iba sa inyo. But still, handun yung ready to fight naman when it come, ang isa sa inyo or both of you when it come in this connection. Na handun yung point. Kumbaga, handun yung paninindigan at kaya kanyang panindigan. Maaring may marireceive ka sa kanya, no, Virgo, or ikaw ang magbibigay sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Matagal na rin kasi yung iba dito, no? Yun. Nagigib naman ng effort and hard work naman din yung isa sa inyo or both of you nagbibigay din naman. Pwede kasi minsan siguro hindi kayo magkaintindihan kasi baka mamaya LDR talaga kayo, mga ganyan. Diba? Sa mga walang third party yun O baka busy-busy din yung isa sa inyo, mga ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Baka nagkakaroon ng ano rin sa oras, diba? Kamusta po yung money ni Virgo? This week. Money and trabaho to .
Money, trabaho. Okay, when it comes sa iyong money and trabaho, ang nakikita ko sa iyo dito is satisfy ka naman kung ano yung meron ka sa nakikita ko sa iyo dito. Sa trabaho mo din, ganun din naman. Kaso, siyempre hindi naman maiiwasan, di ba? Minsan talagang parang mawala ka rin sa sarili mo or handun yung point na malilito ka, di ba? Ganyan. Kumbaga, worth it pa ba ako dito? Gusto ko na bang lumipat? Gusto ko na bang mag-iba? O kaya is baka rin kasi napapagod ka na, 'di ba? O kaya naman sa iba naman sa inyo is nandoon yung point na okay lang naman, very satisfied naman din yung nakikita ko dito. Mayari lang din na mayroon ka mga iniisip na bagay-bagay, paano mo pa mapapalago yung kaperahan mo o yung trabaho mo o yung stability mo, pwedeng nandun sa point na yon. Ang pinaka-warning ko lang sa iyo, Virgo, is mag-ingat ka na lang sa paggastos mo, no? Sa nakita ko dito sa iyo, sa mga paggastos mo din, baka rin kasi there's a loss of money kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung gagastos ka ba or pwede rin kasi na may tao rin kasi na may hidden motive sa'yo o kaya may tao na may hidden agenda. Sana hindi ikaw ito. But there's a loss of money ako nakikita sa iyo. Sana maiwasan, no? Nasa iyo naman to. Ikaw yung mag-action. Binibigyan ko lang kayo ng warning. Hindi, this is not a negative, ha? Bibigyan kayo ng warning talaga ni universe para maiwasan nyo rin. Merong ganun ako nakikita sa iyo. Alam mo, hindi ko alam kung may tao kasi ako nakikitang makakalimutin. May taong makakalimutin. May tao na either makakalimutin siya or either minsan wala siya sa ulirat. Ano yun, Ate Baliw? Hindi, parang siguro wala lang siya. Hindi ko alam eh, basta may gano'n, parang, or meron siyang problema sa isip. Pwedeng, basta kunin mo lang doon. May nakikita akong ganong tao. As in. Mag-ingat din kayo, no, sa mga iniinom kinakain nyo. Hindi ko alam bakit, may sakit ka ba? Kasi, may nakita kasi ako na may mga time daw na pwedeng, iba na to, another message na to May nakita rin kasi ako na parang may mga time daw na pwedeng sumakit yung tiyan mo. Kakabagan ka ba? Mag-LBN ka ba? Basta may pananakit ang bandang gitna ng katawan or tiyan. Ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng ganun. Pwedeng lalaki or babae, mga ganyan. Well, kung sino man yan, syempre lalaki, babae ang pinaka, diba, base ng tao. Well, kung ano man yan, babae, lalaki, bakla, tomboy, kung sino yun. Basta connected to sa'yo or ikaw ito. Kaya ingat lang din kayo, no? Basta yung pera mo, ingatan mo, yun ang pinakatabi sa lahat, no? Mag-ingat ka. Huwag ka madi-disconnect. Paganahin mo yung intuition mo this time, no? Pag-isipan mong maigi yung mga bagay-bagay. Kailangan mo magkaroon ng kamalayan. You need to be aware then. Arigato namaste. God bless.